Magandang araw sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao. Ang pag-uusapan natin ay tungkol po dito sa tanim intriga nitong si Leandro Leveste. Kilala niyo po ito, isa itong mga Maka Duterte supporter, kahanay po ito nila Respecio, at the same time kahanay ito nila Kiko Barsaga at ng iilan pang mga personalidad. So nag-ugat ang kontrobersya na to sapagkat may ipinapakalat pong kasinungalingan itong pahayag ni Leandro Leveste, no, tungkol po sa may sinabihan daw na hindi sila pwedeng makakuha ng SC PF program ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Dahil po daw nagtatampo si Governor Vilma Santos. Yan po ay hindi totoo. Okay? So para sa kalaman ng lahat, yung programa ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos ay para po sa kapakinabangan ng bawat barangay. So hindi po totoo na pinipili o binibigyan lang yung mga kaalyado or whatsoever, o hindi po daw sila nabigyan dahil po sa nagtatampo daw si Governor Vilma Santos Recto. Si Governor Vilma Santos Recto ng Batangas, yan ang may bahay ng ating Executive Secretary Ralph Recto, yung dating Finance Secretary natin, na kung saan siya po ay talagang pinagkakatiwalaan ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Yung kasinungalingan na ipinapahayag ni Leandro Leveste, na kung saan ay hindi daw po sila nabigyan. May mga barangay daw na hindi nabigyan. Actually, ayon po sa information na ating nakuha, ang katotohanan dyan, may mga kapitan mula sa unang distrito ang humingi ng paumanhin dahil hindi sila makakapunta dahil sila po ay pinigilang ng kanilang congressman. Abay, wag nyo namang ipitin ang mga tao. Porket si Governor Vilma Santos Recto ay may bahay ng ating Executive Secretary na si Ralph Recto, gagawa-gawa kayo, Leandro, ng intriga. Oo, na hindi po nabigay, hindi po na-release yung programa na dapat makinabang ang lahat ng mga barangay sa ganyang klasing lugar, sa ganyang nasasakupan ng Governor Vilma Santos. Parang pinapalabas ninyo na pinipersonal ni Governor Vilma Santos ang programa ng gobyerno para lang sa mga kaalyado. Hindi. Ang katotohanan pala, marami palang mga kapitan ng iba't ibang barangay ang talagang gustong pumunta. Ang problema, lumabas po sa information natin na pinipigilan silang pumunta at tinakot na dumalo ng kanilang congressman. So, lingid sa kalaman ni Leandro Leveste, kahit sila ay pinigilang dumalo, tumulong pa din ito. Tumulong pa rin ang opisina upang maproseso ang kanilang mga dokumento. Kaya hindi totoo yung mga pinagkukwento ni Leandro Leveste na may mga barangay na hindi nakakuha ng programa mula po sa Office of the President. Tapos, ang ipinapanggalang pa, sinasabi pa na, hindi daw po nabigyan yung mga barangay na yan, ayon po sa sinabi ni Leandro Leveste, dahil nagtatampo daw ang gobernadora, Vilma Santos Recto. Hindi po totoo yun. Sa katunayan, lingid sa kaalaman ni Leandro Leveste, maraming mga kapitan ang dumalo. Pinroseso pa rin ang kanilang mga dokumento at nabigyan ng benepisyo mula po sa programa ng SCPF program ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. So anong ginaintriga mo? Leandro Leveste, anong problema mo? Hindi mo mapatunayan yung mga allegation mo na ibinulgar noon na pinaniwalaan ka ng mga bugok na mga DDS. Ngayon, ang target mo naman ay ang mga rekto sa Batangas, particularly si Governor Vilma Santos Recto.
Magsabi ka na lang kung may balak kang tumakbong gobernador at labanan mo ang may bahay ng executive secretary. Pero sa ginawa mo, lalo kang iiwanan ng mga taga Batangas. Malayo pa ang 2028, no? Alam mo, ang bawat barangay ay talagang makikinabang dyan. Pero wag kayong gumawa ng intriga. Porket may bahay ni Executive Secretary Ralph Recto, si Governor Vilma Santos Recto, ipapalabas ninyo na nagtatampo ang gobernadora, kaya po hindi nabigyan yung mga barangay na tinutukoy ni Leandro Leveste, which is hindi pala totoo. At lumabas po ang balita na may mga barangay captain na pumunta, na dumalo, despite pinagbabantaan sila, tinatakot sila na wag pong pumunta at dumalo para makabenefits dyan po sa SCPF program ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Alam nyo, sa totoo lang, ang ano talaga dyan, ang main reason, ang balak siguro talaga ni Leandro Levesteng labanan ang mga rekto dyan sa Batangas. O kayo mga taga Batangas, ang ganyang klase, batang-bata pa yan, na congressman, ganyan na po mag-isip. Abay, delikado po yan. Hindi nila kayang tapatan ang mga rekto, sisiraan. Ang ganda ng track record ni Governor Vilma Santos. Diyos ko, sa mga bagay na yan, sisirain ba ng ating actually, mahal na Vilma Santos Recto ang kanyang kredibilidad sa politika? Kaya nga siya minahali ng mga taga Batangas dahil po sa kanyang leadership style na wala pong pinipili na pagserbisyuhan. Ako hindi man ako taga Batangas, pero ang punto de vista dito, dahil asawa po ni Executive Secretary Executive Secretary Ralph Recto, itong si gobernadora, hindi naman po tayo papayag na mga kasinungalingan yung mga pinagsasabi. Hindi po pwede yun. Actually, tinakot na wag dumalo ng kanilang congressman. Aba, ito po ba ay alam mo, Congressman Leandro Leveste? Mahilig kasi ito mag-intriga Kaya nga tingnan mo ano nangyari, puro chismis yung mga ipinapalabas mo. Walang kwenta yung mga ipinapalabas mong pagbubulgar. Kaya nga pinagtatawanan ka ng taong bayan. Sa bagay, ang mga Duterte Dayad supporters lang naman ang inyong kinikilingan. Di ba? Santissima Trinidad, oo. Yung ganyang klaseng mentalidad, intriga to the max ang mga pinagagawa. Post ka sa iyong social media account, o pilit na ikumbinsi ang mga tao na parang pinipersonal ni Governor Vilma Santos ang mga tao dyan, ang mga barangay, kaya hindi po sila makabenefit sa programa ng gobyerno dahil nagtatampo si Governor Vilma Santos. Hindi po totoo yan. Ayon po sa information na nakuha natin, ang katotohanan po dyan ay marami pong mga kapitan mula sa distrito, unang distrito marami pong mga kapitan. Yan ang katotohanan, marami pong mga kapitan sa unang distrito ang humingi ng pasensya, humingi ng paumanhin dahil hindi po sila makakapunta dahil sila po ay tinakot na dumalo ng kanilang congressman. Pero ito po ang magandang balita. Kakabila ng pananakot, lingid sa kaalaman ni Leveste, pinroseso. Lingid sa kaalaman ni Leveste, kahit sila po ay pinigilang dumalo, tumutulong pa din po ang opisina na maproseso ang kanilang mga dokumento. Dahil wala pong pinipili ang programa ng Pangulo. Bawat barangay dapat po ay makabenepisyo. So maliwanag na target ni Leandro Leveste na mapasama ang imahe ng ating Executive Secretary at syempre ni Governor Vilma Santos Recto. So hindi maganda. Batang-bata pa. Oo. Tapos magpo-post pa na
ang saya ng pagbibisita ng ating mahal na Pangulo sa Batangas. O, sana daw po madalas daw na bumalik ang Pangulo, mamigay ng ayuda, o bawat makinabang ang barangay, huwag lang daw po ulit maiwanan ang 84 na mga barangay. Wala pong katotohanan yan. Hindi po totoo na iniiwan ang 84 na barangay. Yan po ay intriga to the max. Ha? Intriga to the max laban kay Governor Vilma Santos Recto, ang may bahay ng Executive Secretary Ralph Recto. Ang ganyang klaseng mga pahayag, that is what we call manipulation. Manipulative intimidation yan. Okay? Or what we call this manipulation, na para bang pinipili lang ng gobernadora or ng Kapitolyo ng Batangas ang sinong bibigyan nila. So hindi po totoo na may pinipili. Hindi po totoo na may iniiwanan. Gets ninyo? Ang programa ng gobyerno, ang pagbigay ng Pangulo, okay, ng benepisyo sa bawat barangay, dahil po yan ang nararapat. Huwag nyo namang intrigahin. Leandro Leveste, makinig naman kayo. Leandro Leveste, huwag mo namang intrigahin. Magserbisyo ka dyan para at least mahalin ka ng mga taga Batangas kung gusto mong lumipat from congressman to gobernadora. Pero, to be honest, hindi mo kayang tapatan si Governor Vilma Santos, ang may bahay ni Executive Secretary Ralph Recto, kaya sinisiraan mo. Kasi malinaw dito Hindi totoo na may naiwan na mga barangay. Actually, dyan po sa unang distrito. Ang katotohanan dyan, sa unang distrito, maraming mga kapitan ang humingi, again, uulitin ko, ng pasensya. Humingi ng pasensya na hindi po sila nakapunta dahil po pinigilan sila, tinakot sila ng kanilang congressman. Tapos papalabasin ninyo, may iniiwanan na 84 na mga barangay? Santissima Trinidad. That is what we call absurd. That is an attack against the leadership of Governor Vilma Santos Recto. But despite na hindi po sila nakapunta, despite na pigilan silang dumalo sa pamamagitan ng pananakot ng kanilang congressman, tumulong pa rin ang opisina para maproseso ang kanilang mga dokumento. Kasi yan po ay ang nararapat. So klaro na, grabe naman to intrigero at saka chismoso itong si Congressman Leandro Leveste.